Tahimik ang gabi nang umupo si Adrian sa may harap ng kanilang maliit na bahay. Ang hangin, tila ba may dalang mga alaala ng kahapon, mga halakap, mga yakap, mga pangakong tila ba hanggang dulo ng mundo. Ngunit ngayon, wala nang init, wala nang lambing. Ang natira na lang ay sakit na unti-unting kumakain sa kanya. Si Adrian at si Lian ay halos 4 na taon na magkasintahan. Bata pa lang sila, magkaibigan na. Sa isang barangay lumaki, sabay nag-aral, sabay umuwi. Sa mga mata ng kanilang mga kapitbahay, parang sila na ang nakatadana para sa isa't isa. Tahimik si Adrian, responsible, hindi pala arte, pero totoo. Si Lian naman ang masayahin, maganda, madaling lapitan at palaging napapalibutan ng mga kaibigan. Madalas silang maglakad sa tabing dagat tuwing gabi. Doon sila nagkukuwento ng mga pangarap. Si Adrian na gustong magtayo ng sariling auto repair shop at si Lian na gustong maging flight attendant para makalibot sa mundo. Kahit magkaiba ang landas na gusto, pareho silang naniniwala. Kasama sila sa bawat hakbang ng buhay. Pero ang mga bagay kahit gaano kaganda, kayang masira ng isang pagkakamali. Isang gabi, habang pauwi si Adrian mula sa trabaho, nakatanggap siya ng mensahe mula sa matalik niyang kaibigan. Bro, pasensya na, pero kailangan mong malaman, si Lian, may kasamang iba. Nakita ko kanina sa mall, magkahawak kamay. Parang biglang may humila sa bituka ni Adrian. Ayaw niyang maniwala. Hindi si Lian, hindi yung babaeng minahal niya ng buong puso. Baka nagkamali lang ang kaibigan niya, baka pinsan, baka kaklase, baka naman may ibang paliwanag. Pero nung gabing yon, hindi siya mapakali. Tinawagan niya si Lian, ngunit wala itong sagot. Nagpaikot-ikot siya sa lugar na madalas nilang tambayan, pero hindi niya ito nakita. Hanggang sa may nakasalubong siyang kakilala nila na walang kamalay-malay na may delikadong bigat ang mga salitang bibitawan. Uy Adrian, nandito pala si Lian kanina sa may kapehan kasama yung lalaking bagong lipat dito. Sweet nga nila eh. Parang umalinggaw-ngaw ang buong paligid na parabang lahat ng ingay biglang nawala. Ang puso niya huminto, ang mga mata niya nanlabo, ito na. Totoo nga, kinabukasan, humarap si Adrian kay Lian. Tahimik lang siya. Wala siyang sinigaw, walang galit na ibinuga. Sa halip, isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Totoo ba? Hindi makatingin si Lian. Nangilid ang luha nito, pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan, sapat na para maging kumpirmasyon. Tumango si Adrian, mabagal, tila ba tinatanggap ang realidad na ayaw niyang paniwalaan. Bakit? Tanong niya, halos pabulong, na parabang baka mabasag ang natitira pa sa kanya kung maririnig niya ang sagot. Hindi ko alam, Adi. Nagkamali ako, sagot ni Lian. Umiiyak, pilit inaabot ang kamay niya. Pero umatras si Adrian. Nagkamali ka. Oh, pero ang pagkakamaling yan, parang tinapon mo lahat ng pinaghirapan natin. Ang tiwala, ang pagmamahalan, ang lahat ng plano natin. Tahimik si Lian. Walang depensa. Alam niyang siya ang mali. Alam niyang ang sugat na dulot niya, hindi agad maghilom. At doon nagpasya si Adrian. Lalayo na siya, hindi para parusahan si Lian, hindi para ipamukha sa kanyang kasalanan, kundi para iligtas ang sarili niya. Dahil minsan, kahit gaano natin kamahal ang isang tao, kailangan natin silang bitawan, lalo na kung sila mismo ang pumili ng ibang kamay na hahawakan. Sa mga sumunod na araw, hindi sumagot si Adrian sa mga tawag ni Lian. Hindi siya nagpakita sa dati nilang tambayan. Hindi siya pumunta sa mga lugar kung saan sila nagkikita. Tinalikuran niya ang mga alaala, kahit bawat hakbang ay parang punit sa puso niya. Naging abala siya sa trabaho, nag-ipon, nag-apply sa ibang lugar. Hanggang sa tinanggap siya sa isang shop sa kabilang bayan. Tahimik siyang umalis, walang paalam kahit kanino, lalo na kay Lian. At si Lian, naiwan. Bawat araw, sinusubukan niyang kausapin si Adrian. Nagpapadala ng mensahe, humihingi ng tawad, nagmamakaawa na sana bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Pero alam niyang malabo na. Ang sakit na dinulot niya, hindi basta-basta mapapalitan ng mga salitang sorry. Lumipas ang ilang buwan. Sa bayan kung saan lumipat si Adrian, unti-unti siyang natutong ngumiti muli. Hindi pa man buo ang puso niya. Natutunan niyang mahalin ang sarili. Hindi siya naghanap ng kapalit, hindi siya nagmadali. Ang tanging gusto niya, kapayapaan. Isang gabi, habang nakatingin siya sa mga bituin, bigla niyang naalala ang mga pangarap nila noon. Ang mga pangakong magkasama sa hirap at ginhawa. At sa halip na malungkot, ngumiti siya. Mapait, oo, pero totoo. Salamat. Bulong niya sa hangin. Dahil sa sakit na to, natutunan kong piliin ang sarili ko.